Ang ating tema ay pamamagatan ko po itong War in Heaven. Nasa kasalukuyan ay naganap na ang digmaan sa langit at sa kasalukuyan dito po sa lupa. Dahil dito sa lupa ay narito na ang galit, ang puot ng dyablo. Kaya masasabi kong war in heaven. Pwede rin natin sabihin na war in heaven in the earth. Kaya lang dito tayo sa war in heaven dahil ito ay naganap. Sa pagpapatuloy, tingnan po natin ang Isaias para makita po natin. Isaias chapter 14, verse 12. Para makita po natin na maliwanag kung ano ang nangyari. Simulan natin sa verse 12. Ito po ang sinasabi, "Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na nagpahina sa mga bansa? At sinasabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mababa ka sa sihol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay." Ang nabasa natin dito, "O nahulog ka mula sa langit, tala sa umaga." Sa King James, dito po natin minsan lamang binanggit ang pangalang ito, si Lucifer. "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning?" Ito po ang tawag sa kanya, anak ng umaga. Sa Revised Catholic Bible, mababasa po natin, salamat, "How you are fallen from heaven, O day star, son of dawn." Sa binasa po natin ay tala sa umaga, anak ng umaga. Sa Mabuting Balita Biblia, kung titingnan natin, umaningning na bituin sa umaga. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay tala sa umaga, maningning na tala sa umaga. Tingnan natin, basahin natin sa Revelation chapter 22, verse 16. "Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo na magbigay ng mga bagay na ito sa mga anghel sa iglesia, na ito sa mga iglesia. Ibinibigay ito sa iglesia. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Bright in the bright and morning star." Huwag tayong magkakamali na si Lucifer ay tala rin sa umaga. Ito po ay kumakatawan sa maningning, sa sinag ng umaga. Tingnan natin sa Ezekiel para sa pagpapatuloy, Ezekiel chapter 28, verse 15 to 17. "Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad
sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. Siya isakdal. Perfect. Sa verse 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking ihagis ka sa lupa, aking ilalagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Kung makikita po natin, ang binasa natin sa Revelation ay iisa, na si Lucifer ay nagmataas. Kaya nga, ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng mga salita na kung saan huwag tayong matakot sa kanila. Kailangan malaman natin ang lalang ng dyablo. Sabi sa sulat ni San Pablo Apostol sa pangalawang Korinto, tingnan natin, chapter 2, verse 11. Babasahin po natin ang mga talata na ating madadaanan. Chapter 2, verse 11. Upang huwag kaming malalangan ni Satanas. Huwag tayong malalangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Kailangan maunawaan, malaman natin upang hindi tayo mawasak, malinlang sa kanyang mga lalang. 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. Be sober, be vigilant. Ang sabi rito, mga puyat kayo at mga bantay. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo ay nagaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong nung mababasa nyo. Pananampalataya. Labanan ninyo siya sa inyong pananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mapaglalalangan tayo. Yan ang sabi ni San Pablo Apostol. Yamang inyong naalaman na ang mga gayong hirap ay naganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Yung hirap na yan ay nadanas na yan ng ating mga kapatid. Maging ngayon ay dinadanas natin ito. May paalala ni si San Pedro, mangagpuyat, be sober, be vigilant. Amen? Ang gawa ng dyablo ay kontrahin ang kalooban ng Diyos. Tingnan natin uli ang ating binasa sa Revelation para makita po natin. Chapter 12, verse 7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Basahin natin. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. May labanan ito. Unang labanan ay sa langit. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan paman ang kanilang dako sa langit. Bakit? Itinapon na sila. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamalaan ng kanyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang saklay nagsusumbong sa harap ng ating Diyos, araw at gabi. Verse 11.
Siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Magtagumpay dahil sa kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't magalak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan. Magalak ang mga langit doon na nais ng Diyos na dalhin tayo sa langit. Dahil tayo dito sa sanlibutan, puno ng kahirapan, ngunit sabi ninyo, lupa at dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. May malaking galit. Sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang, mayroon siya. Ibig sabihin mga kapatid, ang digmaan sa langit ay natapos na. Dito sa lupa, may digmaan. Kaya ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito, War and Heaven in the Earth. Ano ang unang pagkakasala ng kasaysayan? Ang pagkakasala ay hindi ito naganap sa lupa, doon muna sa langit. Bago pa man lalangin ang tao, mayroon nang naghimagsik. Siya ay si Lucifer. Siya ang unang nilalang ng Diyos. Alam niyo ba ang ginawa ni Lucifer sa Diyos? Sa kalangitan ay siya ring ang nararanasan mo ngayon. Ito rin ang dinadanas natin, digmaan, awayan. Dahil dito na ang galit ng dyablo. At ito po ay ang direktang nakakaapekto sa atin ngayon. Sa Ezekiel chapter 28 verse 15, tingnan natin. Ezekiel. Verse 15. Ano ang nangyari kay Satanas? Ikaw ay sakdal sa iyong lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. Siya ay sakdal. Ilinalarawan dito kung sino siya, kung ano siya. Tingnan natin sa verse 13. Dito po nakahanda ang lahat ng bagay na papaligiran siya, nababalutan siya, nakapadir sa kanya ang mga mamahaling bato. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos, lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Inisa-isa, 9 na bato. Ang sardiyo, ang topasyo, hanggang sa ginto. Makikita po natin, ang pagkayari ng iyong panderita at ang iyong plauta ay napasayo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin, ay nahanda na. Di ba kapag tayo o pag kayo ay para sa pamilya, manganganak, inihanda ang lahat ng bagay. Maging sa mga hinaharap, inihanda ng mga magulang. Ito ay nahanda na. Maging ang sabi rito, at ang iyong plauta ay napapasayo. Ang pandirita at ang iyong plauta ay papasayo sa kaarawan na ikaw
ay lalangin. Nahanda na. Ikaw ay pinahirang kirubin, verse 14, na tumakip at itinatag kita anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay namanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Paruot parito. Paruot parito siya. Ngunit ano ang nangyari, kapatid, kay Lucifer? Ang Biblia ay nagsasaad sa naging kalagayan niya. Verse 17, ang iyong puso ay nagbataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking ihahagis ka sa lupa. Aking ilalagay ka sa harap ng mga hari upang masdan ka. Inihagis siya. Yan ang nangyari kay Lucifer. Ang unang pagkakasala, hindi ito sa kung sino, kung ano ang naging impluensya. Ito ay nagsimula sa kanyang isip, sa kanyang puso, nasumpungan ang kanyang puso sa pagmamataas. Ang kasalanan, mga kapatid, ang tunay na kasalanan, ang unang kasalanan ay ang limutin mo na ikaw ay nilalang, hindi ikaw ay lumalang. Yan ang naranasan ni Lucifer. Nakalimutan niya na siya ay nilalang. Ito ay nagsimula sa maliit, nagsimula ito sa kanyang puso. Hanggang sa ito'y lumaki. Isinisiwalat ng Isaias ang 5 deklarasyon. Isaias chapter 14. Verse 13. Up to 14. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ang bituin ng Diyos, ito po ay ang mga anghel. At ako'y upo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ang kapisanan, mga kapatid, kung ihahambing mo ito sa mababa, katulad ito ng kongreso, doon nag-uusap ang mga kongres at ito ang pinagpapasyan hanggang sa nakakarating sa presidente. Ang nais ni Satanas ay siya mamuno. Verse 14. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kataasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataasan. Ano ang alapaap? Ito po ay sumasagisag ng kaluwalhatian ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ang pumatnubay sa mga Israelita nung sila ay naglalakad patungo ng ilan, binabakuran sila, linalagay ng Diyos ang alapaap. Ibig sabihin, ito ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga kapag dumating ang ulap, humihinto sila hanggang sa pag nawala na sila nagpapatuloy. Ang nais ni Lucifer, siya ay umupo o lampasan ang mga alapaap, ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang atmosphere na ibinigay sa kanya, gusto niya na ito ay mapa sa kanya. Gusto niya siya ang itaas. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mababa ka sa Sihol. Sa verse 15 na tayo. Sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Yan ang nangyari sa kanya.
ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, dahil sa iyong karunungan. Ito po ang nangyari kay Lucifer. Itinapon, inihulog dahil nasumpungan ang kanyang puso sa pagmamataas. Makinig tayong mabuti, sapagkat minsan lamang natin ito mapapakinggan. Kapatid, matagal na po tayo, katulad ng ating mga kapatid na senior na, pa-expedito, di natin ito marinig sa mga pagbabahagi na ating napapakinggan sa ating kinagisnan. Ang digmaan sa kalangitan. Tingnan natin. Ito po mga kapatid, ito po ay hindi impluwensya ng iba. Ito'y nagmula sa kanyang puso. Ang orgulyo. Ito po ang pinakamasama mangyari na katulad ni Satanas. Ito ang pinakamasamang nangyari sa universo. Ito'y maliit na simula, subalit ito'y lumaki. Naisip niya sa kanyang sarili, bakit hindi ako ang nakaupo roon? Bakit ako ang hindi dapat tumanggap ng papuri? Nag-isip siya, bakit hindi ako karapat dapat marunong maningning, makapangyarihan? Yan ang orgulyo ni Satanas. Ang Biblia ay hindi nagsasabi kung gaano ito katagal nangyari. Kung paano nangyari ito ang mga proseso. Maaring ito'y 1,000 taon, 1,000,000 taon. Ang alam lang natin ay ang resulta. Ang isang kerubin, ang isang maningning na anghel lumaban. Kaya siya ibinagsak. Bakit siya ibinagsak? Dahil siya'y nagmataas. Uupo ako, aakyat ako, at ako ang magiging Diyos. 5 pagmamataas ang nakaapekto kay Satanas. Hindi na siya nasiyahan sa paglilingkod. Ang nais niya, siya ang paglilingkuran ng mga anghel. Hindi na siya nasisiyahan sa pagpupuri. Ang nais niya, siya ang papurihan. Diba yun ang binasa natin? Marahil magtanong ka, sumagi sa iyong isip, bakit hindi na lang siya pinuksa? Kapatid, ang sagot ay simple, subalit malalim. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng kalayaan. Ang tunay na pag-ibig may pamantayan. Linikha ng Diyos ang mga anghel, sa kalaunan ay ang mga tao. Kung walang pamantayan, ito'y walang halaga, walang kabuluhan. Para lamang tayong isang robot, kung ano ang nakaprogram, yun na yun. Pag nagkamali, marahil ito'y sasabot.
Gusto ng Diyos ang tunay na relasyon sa Kanya. Kaya nagbigay siya ng pamantayan. Dahil dito, si Lucifer ay nagmataas. Ang kanyang kapangyarihan ay ginamit niya. Ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang karunungan, nagtanim siya ng duda sa mga anghel. Bakit tayo laging ganito? Pwede naman na tayo ang umupo roon o tayo ang tumanggap ng papuri. Bakit? Katulad ito ng isang manlalaro na nagmataas. Kung wala ako, hindi mananalo. Katulad ng nag-aangkin na siya ang mataas. Hindi niya na naisip na siya ay linikha, hindi siya ang manlilikha, ang manlalaro mga kapatid. Kung nagmamataas, hindi niya na tinitingnan ang mga kasamahan niya na nag-ambag sa kanya. Mayroon siyang mga trinor, mayroon siyang, anong tawag doon sa coach. Natutuhanan niya na siya ay nagmataas. Hindi ka pwedeng magtagumpay kung wala kang pasimula. Subalit, ang pagtatagumpay na ito, kapatid, makakamit mo dahil may umambag, may nakaambag, mayroong mga tumulong sa iyo. Amen? Ang masama ay kunin mo ang mga bagay na hindi para sa iyo. Aakyat ako sa langit, papantayan ko ang kataas-taasan, uupo ako sa kapisanan ng mga hilaga. 5 deklarasyon. Hindi ba ito ang ugat ng kasamaan ngayon? Ang kunin, isipin, ang mga bagay na hindi para sa iyo, ang kunin mo ang hindi para sa iyo. Kung ang perpektong nilalang ay nahulog, gaano pa tayo kung hindi tayo mag-iingat? Ipinakita po ito ni San Pedro Apostol, magpuyat, magbantay. Si San Pablo Apostol, ayaw niya na mapaglalangan tayo ng gawa ng dyablo, hindi tayo hangal para tayo mapaglalangan. Kaya itinuturo sa atin ang banal na kasulatan. Alam nyo, minsan naalala ko po ang aking tatay, ang aking mga magulang. Yun pala ay biblikal. Sinasabi niya, kasi medyo may kagalingan siyang mag-English. Ang sabi niya, is not yours, is not gift. Tama. Diba? Ang hindi para sa atin, ang ibinigay kay Satanas, nababalutan siya ng lahat ng mga bato. Nakahanda na sa kanya. Subalit, nagnasas pa siya na siya ang maging Diyos. Ang mga bagay na kunin mo ang hindi para sa iyo. Yan ang nangyayari sa kasalukuyan ngayon. Sa atin, mayroong impeachment. Pinag-uusapan. May mga pangako yung mga kaalyado. Gagawin kitang ganito kung ano-ano. Yan din ang ginawa ni Satanas. So, balit kailanman, kapatid, hindi maibabagsak ang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
Kung dito sa lupa, may nananakaw, nawawala, nasisira, na ibabagsak sa langit, kapatid. Ang sabi niya, magalak kayo, o mga langit, at nananahan dyan. Subalit sa aba ng lupa, sapagkat ang galit ng Diyos ay bumagsak sa inyo. Revelation chapter 12 verse 4. Si Lucifer ay nag-isip. Ano ang ginawa niya? Verse 4. At kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng bituin ng langit. Ang bituin ay anghel. Sumasagisag sa mga anghel. 1/3 sa langit. Paano ito nalinlang? O tingnan muna natin ang verse, chapter 5, verse 11. Para at nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000. At ang bilang nila ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo. Kung iaano natin ito sa matematika, milyon o bilyon. At sa mga anghel ay ang nakuha ni Satanas, ni Lucifer, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, 1/3. Marahil may mga pangako siya. Kung kayo'y sasama sa akin, tayo tatanggap ng papuri, parangal. Subalit mga kapatid, ang 2/3 ay nanatili sa presensya ng Diyos. Revelation 12:7-9. Tingnan uli natin para ito'y maging malinaw sa akin. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, na tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Inihagis sa lupa. Kaya nga sa verse 12, kaya't magalak kayo o mga langit at kayong mga nagsasitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba na may malaking galit. Nandito na ang Diablo. Hindi natin alam kung gaano katagal, kung anong labanan. Ang alam natin, may digmaan, may kudita, may labanan. Isang kerubin, dahil sa kanyang paghihimagsik, ay ibinagsak dito sa lupa. Wala na silang lugar sa langit. Mayroong mga talata sa banal na kasulatan, magbabanggit lamang ako ng ilan. Sa Lucas 10:18, 19, makikita po natin, 10:18,
Basahin na lang ko na lang. At sinabi niya sa kanila nang magtanong ang mga alagad ng ating Panginoon. Nakita ko si Satanas na hulog na gaya ng lintik mula sa langit. Parang kidlat. Gaano? Kapag nakakakita ka ng kidlat, kapatid, yun ang ipinahayag ng ating Panginoon. Nahulog mula sa langit. Verse 19. Narito binigyan ko kayo ng kapamalaan at na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan ay hindi kayo may provision. Ang lahat ng sa Panginoong Hesukristo ay bibigyan niya ng kapangyarihan, yumurak sa kapangyarihan ni Satanas. Walang makakapinsala. Yan ang ibinigay sa atin. Sa Mark 16:16, sinabi niya, ang sino man mabautismohan ay maliligtas. Ang sino man sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang lahat na sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong kapangyarihan, makapagpapagaling, makapagpapalayas ng masamang espiritu, maging ang gawa lalang ng dyablo ay maaari niyang yurakan. Yan ang pangako. Kung magtatanong ka, kapatid, maaring itinatanong mo sa iyong isip. Dahil minsan, naiisip natin, saan naman kaya nanggaling ang mga maligno, mga impakto, mga duwende, kung ano-ano, mga taong lupa, mga taong hindi nakikita. Kapatid, ito ang kasama ng demonyo na ibinagsak dito sa lupa upang linlangin, upang sirain ang tao na mahal ng Diyos. Saan ang galing yung mga panggagaway, pangkukulam, mga kung ano-ano, mga sorcerer, mga anting-anting, mga aswang, kung ano-ano pa, ito po ay impluensya gawa ng dyablo na ibinagsak dito sa lupa upang sirain ang sanlibutan. Malinaw ang sinasaad ng banal na kasulatan sa Efeso, chapter 6, verse 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol, sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kataasan. Ito po. Sundan natin sa verse 16 at 17 sa ganun ding kabanata. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng inyong anong mababasa natin? Pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng niningas na suligi ng masama. Taglayin ninyo ang pananampalataya. Hindi kayo huwag kayong matakot sa mga demonyo kung ano-ano paman. Verse 17. At magsihukuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu ng salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos na ipampapatay mo sa mga kagawa na lang ng dyablo in the name of Jesus? Sa salita ng Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon, mayuyurakan mo ang lalang, ang gawa ng dyablo. Sa pangalan ni Hesukristo, may kagalingan, may kaligtasan. Hallelujah.
Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa matala sa alinman tabak na magkabilay talim. Mabisa ito. Kapatid, yan ang pangako sa atin ng Diyos. 2 Peter 2:4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na nagkasala, ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay sa kadiliman. Nasaan ang demonyo? Ang mga kampo ni Satanas naghahari sa sanlibutan. Ang iba ay nakakulong doon sa kalaliman, sa walang hanggang uukay. Judas 6, tingnan natin sa Jude, chapter 6, verse 6. Judas 6. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan. Iniwan nila at ay iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa paghuhukom sa dakilang araw. Sila ay pakakawalaan pagdating ng Armageddon upang dayain ang sanlibutan. Kung makikita po natin dito sa sanlibutan na ito, naroon na ang kapangyarihan ng dyablo na yumuyurak, na lumililang sa tao. Subalit pagdating ng sukdulan, may rescue pa. Subalit kapatid, alalahanin mo, pagdating ng the Great Tribulation, wala na ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ang nobya ni Kristo. Sana nag-i-enjoy na doon sa kalangitan. Yan ang makikita po natin. Subalit yung mga bulaang guro ay nandoon sa dagat-dagatang apoy. Revelation chapter 20, verse 10. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroon din naman ng hayop at ng bulaang propita. Sino ang mga hayop na ito? Ang mga bulaang propita, yung nagpapahayag, yung lumalaban, yung mga mali ang kanilang ginagawa. Ang kanilang mga doktrina, mga dogma, kung ano-ano. Sila yung mga namumuno, mga bulaang propita. Sila ay pahirapan araw at gabi, kailanman. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon? Revelation 18, 4 and 5. Makikita po natin. At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Magsilabasa kayo sa kanya, bayan ko! Upang huwag kayong mga ramay sa kanyang kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanilang mga salot." Verse 5. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit, naalala ng Diyos ang kanilang mga katampalasanan. Kapatid, tayo na lumabas sa mga dogma, sa mga krido, at patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng probisyon ng mga salitang ito. Ipinapaalala sa atin, ipinapakita sa atin ang mga nangyayari, kaganapan. Alam ito ng dyablo.
Kung hindi niya kayang labanan, saktan ng Diyos, ano ang ginawa niya? Ang mga lingkod mismo ng Diyos ang kanilang pahirapan, ang kanilang saktan. Hallelujah. Dadako tayo sa pangalawang bahagi. Sa Genesis chapter 1 verse 27. Linalang ng Diyos ang tao na kanyang kawangis at kanyang larawan. At binigyan ng kapamalaan na mamahala sa mga yon sa sanlibutan. Verse 20, basahin nyo na lang para makatipid tayo. Nakita ni Satanas ang kanyang mga nilalang. Nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Nalipat ang kanyang galit sa mundo, dito sa sanlibutan. Sa Genesis chapter 2 na tayo. Habang hinahanap natin, basahin nyo yung ipinapakita ng ating kapatid. Genesis chapter 2 verse 15. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy, alalahanin mo, tandaan mo, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Lahat ng punong kahoy. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, walang pagsalang mamamatay ka. Yan ang kasunduan. Subalit kapatid, pagdating sa panunukso, Genesis chapter 3, verse 7, verse 1 hanggang sa sumusunod. Nilinlang niya si Eva na nag-iisa. Ito ay isang estratehiya. Strategy ng mga kaaway. Lalapitan ka na nag-iisa. Military strategy. Ano ang sabi? Nagtanim na siya ng duda. Ang ahas nga, verse 1, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nalinikha ng Panginoon. Linikha. Dito na siya sa sanlibutan. Sa Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, di ba ang babae ang tinukso? Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alamanan ng puno, kahoy sa halamanan? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan makakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo ay mamatay. Mayroon ng dagdag bawas. Sinabi ni Satanas, totoo ba na binagbawal ng Diyos sa lahat ng punong kahoy, sa lahat ng buong kahoy, hindi kayo makakain? Inaano niya si Eva. Tama ang sagot ni Eva, hindi naman. Maliban sa puno. Sa gitna noon, huwag kaming kakain, ni hihipo. Walang sinabi doon sa verse 15, verse 17 na hihipo. Nagdagdag, nagbawas. At sinabi ng ahas sa babae, tunay hindi kayo mamamatay. Sinabi ng Diyos, mamamatay kayo. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay.
sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyon, madidilat ang iyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na kakilala ng mabuti at masama. Kung ipagpapatuloy natin ito sa pagbabasa, makikita po natin, doon na ginamit ng Diyos ni Satanas ang kanyang panlilinglang na sinabi, hindi totoo yan sapagkat kapag kayo'y kumain para kayo'y magiging Diyos. Napakaganda sa paningin ng babae na masarap kainin ang bunga at maging kagaya ng Diyos. Kaya makikita po natin dito ang panlilinlang ni Satanas ay gusto niya ng linlangin ang tao sa pamamagitan ng nagpabagsak sa kanya. Ang pagkahulog sa langit ni Satanas at ang pagkahulog ni Adan at ni Eva. Anong nangyari? Kumain at pumitas at binigyan din niya ang kanyang asawa, si Adan. Ito po mga kapatid ang pattern na ginagawa ni Satanas noon hanggang ngayon. Sa Isaiah 14:14, makikita natin. Pakita, sister, yung Isaiah 14:14. Ako'y sasampa sa itaas ng kataas-taasan ng mga alapap. Ako'y magiging gaya ng Diyos. Gusto ni Satanas ay maging gaya ng Diyos. Ganito rin ang paglilinlang ni Satanas kay Eva, maging kagaya ng Diyos. Yung posisyon, alalahanin natin na tayo ay mga linikha. Hindi tayo ang lumikha kailanman hindi magiging kagaya katulad ng Diyos. Katulad ng ninanais ni Satanas. Kinuha ni Satanas ang 1/3 sa mga anghel. Kay Satanas, lininlang ang 1/3. Kay Eva at kay Adan, kumain ng ipinagbabawal. Dahil may paglilinlang lang. Wala sa kanila ang kakayahan na maging Diyos. Si Lucifer mula sa pagiging makinang isang kerubin na hulog sa pagiging diablo, dragon, Satanas, demonyo. Si Eva at si Adan nahulog sa kasinungalingan ni Satanas. Ang pagre-rebuilde, ito po ay may kaakibat na parusa. Ano ang nawala kay Satanas? Kamatayan, spiritually. Nahawalay sa Diyos. Ang tao, si Adan at si Eva, totally nawala ang buhay, ang physical. Subalit, hindi hinayaan ng Diyos na ang tao mamatay spiritually. Si Satanas, mga kapatid, walang kapatawaran. Ang tao may kapatawaran. Ito po, mga kapatid, ang ibinigay ng Diyos sa atin. Genesis chapter 3. Dito na yung ibinigay ng Diyos. Balikan natin ang Genesis chapter 3 verse 14. Ito na yung sumpa. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, sumpain ka ng higit sa lahat ng mga hayop. At ng higit sa bawat ganit sa parang ang iyong tiyan ay lalakad mo
at alabok ang iyong pagkain sa lahat ng karawan ng iyong buhay. Kung makikita po natin, Satanas, ang ahas o ang serpente, ahas, sa King James, serpente ay tayo, nakatayo itong manunukso. Subalit ng isumpa ay gumapang. Mula sa iyong tiyan, lalakad ka hanggang sa kaarawan ng iyong buhay. Ang iyong pagkain ay alabok. Ang tao, kapatid ko, kay Kristo, nagmula sa alabok. Linikha ng Diyos ang tao sa alabok, kaya ang sinabi niya, yamang sa alabok nang galing ka, doon ka babalik. Ang nagiging pagkain kaya lumalakas ang demonyo sa buhay mo, dahil patuloy mong inaalagaan. Pinapakain ng tao ang demonyo dahil ang tao ay alabok. Verse 15. Makikita po natin dito. Marahil ngayon nyo lang ito mapapakinggan. At sa babae, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae. Pag-aalitin ko ikaw at ang babae. Si Satanas at ang babae. At ang iyong binhi. Anong binhi? Ang binhi ng serpente. At ang binhi ng kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo. At ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Sa kultura ng tao, mga kapatid, ay ang may binhi ay ang lalaki. Subalit sinabi rito, ang binhi mo at ang binhi niya ay maglalaban. Ikaw ang dudurog sa kanyang ulo at ikaw ay kakagatin ng kanyang sakong. Pansinin natin maigi. Ang may binhi ay ang lalaki, subalit sinabi ng Diyos, siya yung binhi. Ito po ay hindi pangkaraniwan. Ito ay propesya. Sa natural, ang may binhi ay ang lalaki. Subalit sinabi rito, dahil dito ang binhi mo at ang binhi niya ay maglalaban. Ang binhi ni Satanas, ito ay naglalarawan sa digmaan, sa kasamaan. Sa ngayon ay nangyayari. Subalit, kapatid ko kay Kristo, mayroong darating ipinanganganak mula sa babae. Sisilang. Ang binhi ng babae, tumutukoy ito sa individual na darating. Hallelujah. Pansinin ito, ang binhi ng babae, ito ay ang dudurog sa ulo ng sawa, ng ahas. Ang binhi ng babaeng, kapatid ko, ito ay walang bahagi sa lalaki na siyang dudurog sa ulo. Ang binhi ni Satanas, ang tutuklaw sa sakong, ito ay pinsala ng kamatayan. Kaya namatay ang sangkatauhan dahil kay Satanas. Sino po ang binabanggit dito na binhi ng babae, kapatid ko kay Kristo? Ang tinutukoy dito ay ang Mesiyas na darating. Ang ating Panginoong Hesukristo. Na wala siyang bahid ng kasalanan, wala siyang anuman sa lalaki. Basahin po natin sa Isaiah, sabi niya,
may pangako ay Isaiah 7 verse 14. Nawa, wag tayong malito. Kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa iyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan, Jesus o Emmanuel. Tuloy-tuloy tayo. Mateo 1 verse 19 to 21. Matthew 19, verse 19. Sabi rito, at si Jose na kanyang asawa palibahay sa lalaking matuwid, ayaw niyang ihayag ng samadla ang kanyang kapurihan, ay nagpasya siyang hiwalayan siya ng lihim. Verse 20, datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi. Saan na tayo? Sa 20. Sa 21. Verse 21. Okay, basahin natin. At siya'y nanganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Sundan natin sa verse 25. At hindi nakilala hanggang sa ipanganak ang lalaki ang isang lalaki na tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Hindi nakilala ni Jose si Maria. Ibig sabihin, hanggang sa ipanganak ang ating Panginoong Kristo, walang nangyari. Kaya makikita po natin dito ang binhi ng babae. Ang ipinanganak, ito'y sa pamamagitan ng Espiritu. Sundan natin sa Luke chapter 1 verse 30-32. Lucas. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito maglili ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Kung makikita po natin dito, ang Diyos ay nagbigay upang ang kasalanan ng sangkatauhan ay malinis, mapawi. Ang binhi, kapatid, ito po ay ang pangako na Mesiyas. Dinurog ng ating Panginoong Jesucristo ang ulo, ang kamandag ni Satanas. Pinatay niya ito. At si Satanas, ayon sa talata na ating binasa, hinagat ang sahong ng babae. Nagkaroon ito ng kamatayan. Pag-aalitin ko ikaw at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Dumating ang tagapagligtas na si Jesucristo. Unang Korinto
Kabanata 15, talata 51 hanggang 8. O basahin na lamang natin ang verse 55. Sabi rito, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Nasaan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makikilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong mga gawa sa Panginoon. Hindi ito mawawalang kabuluhan ang gawa natin sa ating Panginoon. Hallelujah, na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay sa atin. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inihulog si Satanas upang dayain ang isang katauhan. Nalinlang niya, nasaktan niya ang isang katauhan. Subalit kapatid, may pangako ang Diyos. Hindi sa buhay na ito ang mayroon tayo. Sabi niya sa John 14, Verse 1 up to 3, sapagkat kung saan ako naroon, kailangan ay dumuon naman tayo. Ang nais ng Diyos ang makasama ka, makasama tayo doon sa kalulahatian, sa langit. Doon walang kahirapan. Wala nang lugar si Satanas. Ang nais ng Diyos, doon tayo, sapagkat kung saan naroon, doon naman tayo. Sa pamamagitan ng latay ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kagalingan. Napatay ang ating Panginoon dahil sa ginawa ni Satanas, tinuklaw ang sakong ng babae, nagkaroon ng kamatayan. Ang kamatayan na ito, mga kapatid, hindi na nanatili. Pagdating ng 3 araw, kapatid, muling bumangon ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo magkaroon ng buhay. Hallelujah. Ito po ang kabuuan ng ating pinag-aaralan ngayon. Last verse na aking babanggitin. Pakita mo ang Ecclesiastes, sister, chapter 12, verse 13. Nais ng Diyos na tayo ay makasama. Kung ang binhi ng dyablo ni Satanas, kapatid, ito po ang nakapagwasak. Subalit dumating ang pangakong binhi ng babae. Ito po ang nagligtas sa isang katauhan. Hallelujah. Ecclesiastes chapter, last verse, 12, verse 13. Ecclesiastico, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Nais ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat. Pinamahala ng Diyos ang tao sa sanlibutan. Ang hindi para sa iyo. Sabi nga, huwag mong kukunin ang hindi para sa iyo. It's not yours, it's not it. Si Satanas nihulog dahil gusto niya na lampasan ng Diyos na hindi naman ito para sa kanya. Ang buong katungkulan natin ay ang sundin ang buong kalooban ng Diyos. Hallelujah. Inaanyayaan ko po ang ating
MC, at salamat sa Diyos at nawa, naunawaan nyo ito. Tulungan tayo ng Diyos kung ako man ay nagkulang pa. Mayroon akong mga salita na hindi ninyo naunawaan. Nawa ito ipaunawa ng Diyos. At kung ako naman ay lumabis, patawarin ako ng Diyos at ako'y nagsusikap na maging sisidlan at maging daluyan ng kanyang mga salita. Palakpakan natin ang Panginoon.